Tama, officer. Paano makakapatay ang nanay ko? Hindi ba kayo nagkakamali? Walang idea si Amor sa nangyayari. Walang nagawang mali ang mga pulis. Dumapo ang tingin ni Isabela sa mga Taylor at marahan siyang nagpaliwanag. Tinest ni Dr. Watson ang naiwang epithelial cells sa mga kuko ni Tita Elsa na galing sa pumatay. Ang DNA na yun ay match sa DNA ni Karina Hamilton. Kaagad na namutla ang mukha ni Karina. Mga kuko? Posible bang nakalmot ni Elsa ang anit ko noong sinabunutan niya ako? Nakangiting tumango si Joe. Kinuha niya ang DNA verifications results sa folder at inabot yun sa mga Taylor. Kinuha ni Sandro ang report, binasa ang laman nito. Tumalikod at pinanlisikan ng mga mata si Karina. Ikaw palang gumawa nun? Hindi ako yun. Wala akong pinatay. Hindi ako yun. At saka, bakit ko naman papatayin si Elsa? Wala akong dahilan para patayin siya. Kinakabahang paliwanag ni Karina. Wala kang dahilan para patayin siya. Dahan-dahang bumaba ng stage si Isabela. Pero kung nalaman na ni Tita Elsa ang relasyon yung dalawa ni Tito Connor at kinumpronta ka niya, baka meron ka ng dahilan para gawin yun. Napaatras si Karina kahit si Connor ay nabigla. Biglang tumawa ng malakas si Karina na para bang nababaliw na. Pinalisikan niya ng mga mata si Isabela. Ikaw nga yun, bruha ka. Sumugod si Karina at sasaktan na sana si Isabela. Pero ang dalawang pulis at isang security guard na nasa eksena ay kaagad na lumapit para pigilan siya. Tumayo si Isabela sa harapan ni Karina at tinitigan ito sa mga mata. Nagpakabait ka na lang sana kung ayaw mo merong malaman ng iba. Bukod pa dun, bakit kita gugustuhin saktan? Ikaw yun, Karina Hamilton. Ikaw ang nanloko sa tatay ko at ilang beses mo pa akong sinubukang patayin. Palagi ka nagpapanggap na inosente pero ang totoo, ikaw ang pinakamasamang tao sa kwartong ito. Bumagsak si Madam Taylor sa kanyang upuan. Si Karina, ang pumatay kay Elsa? Paano ito nangyari? Pagkatapos malaman ni Arya ang katotohanan, lumapit siya at sinampal si Amor. Ang nanay mo pala ang taong gumawa nun? Pinigilan siya ni Sandro. Arya, tama na. Lumingon siya at tinitigan si Isabela. Bella, anong ibig mo sabihin sa sinabi mo kanina tungkol kay Karina at sa brother-in-law niya? Tumulang malamig na pawis sa noo ni Connor at hindi niya magawang tingnan sa mga mata si Sandro. Napagtanto na rin ni Sandro ang lahat nang makita niya ang reaksyon ni Connor. Magaling Karina Hamilton. Kuya ko ang isa at ang isa naman ay ang nangangaliwa kong asawa. Tumawa si Sandro dahil sa galit. Kahit na wala na siyang kahit anong nararamdaman para kay Karina, dahil sa mga ginawa nito noon, nakipagrelasyon pa rin ito sa kuya niya bago pa man sila mag-divorce. Tumawa sa kahihiyan si Karina. Kasalanan mo itong lahat? Ikaw ang unang trumato sa aming mag-ina na parang basura. Ano naman kung lukuhin kita? Nanginginig ang katawan ni Sandro sa galit. Malapit na niyang saktan si Karina. Wala nang pakialam pa si Karina. Ikaw ang tanga dito. Ikaw ang hindi makatiis sa temptasyon ko at ikaw ang sumuko sa pagsasama niyo ni Rebecca noon. Ikaw ang unang nangaliwa. Oo, tanga at bulag ang tatay ko. Kung hindi niya tayo itatrato mag-ina ng napakabuti sa mga nakalipas na taon. Hindi niya rin palalakihin ang anak ng ibang lalaki na mahigit 20 taon. Unti-unting naglaho ang ngiti ni Karina habang nakatitig kay Isabela. Ngayon ay gulat na gulat ang lahat. Kahit ang ekspresyon ni Sandro ay nanigas at lumamig. Nilabas ni Isabela ang isang envelope at binato yun sa harapan ni Karina. Meron ding isang paternity test para kay Amor at Sandro. Tingnan mo mabuti yan. Makikita mo kung paano ka nabuntis at paano mo dinala ang bata sa Taylor Manor para lokohin ang tatay ko. Pinulit ni Sandro ang envelope sa sahig na naglalaman ng dose-dosenang malalaswang litrato. Bawat isa ay merong pamilyar na mukha. Kumpirmado sa paternity test na hindi magkadugo sina Sandro at Amor. Bumagsak sa sahig si Amor. Hindi ako anak ni Sandro. Walang emosyong sinabi ni Isabela. Nakatira noon si Miss Hamilton sa Underground Freeway. Nagtatrabaho siya sa isang specialized field at marami siyang bisita araw-araw. Sa kung paano siya nabuntis at kung sinong ama ng bata, sigurado akong wala siyang alam. Hindi. Kay Sandro ang bata. Sandro, kailangan mong maniwala sa akin. Punyeta ka. Binato ni Sandro ang mga litrato sa mukha ni Karina at galit na sumigaw. Ang lakas ng loob mong lukuhin ako ng mahabang panahon.
Hindi alam ni Karina ang gagawin. Meron siya biglang naisip at tinignan si Amor. Amor, makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Huwag mo sabihin ang pangalan kung nakakadiri ka. Bakit mo pa ako pinanganak? Bakit? Kinasusuklaman kita. Ikaw rin, Isabella Taylor. Kinasusuklaman kita. Sigaw ni Amor. Saka tumalikod at patakbong umalis. Nanliit ang mga itim na mga mata ni Karina nang makita niyang pandidiri at galit sa mga mata ni Amor. Hindi na binigyan pa ng mga pulis ng pagkakataon si Karina para magpaliwanag. Dinala na nila ito. Malinaw na sa lahat ang nangyari at lahat ng media outlet ay umalis matapos masaksihan ang pambihirang drama. Hinampas ni Madam Taylor si Connor at pinagalitan ito. Hindi pa rin matanggap ni Arya ang katotohanan na niloko ng tatay niya at ni Karina ang nanay niya. Bumagsak ang mga talukap ni Isabella nang makita niyang malungkot na ekspresyon ng ama. I'm sorry, Dad. Nilunok ni Sandro ang lahat ng lungkot at pinilit na ngumiti. Hindi kita sinisisi. Mabuti at nakita ko ng totoo niyang kulay ngayon. Namulang mga mata ni Isabella habang pinagmamasdan ang malungkot na anyo ng kanyang ama na papaalis sa eksena. Lahat ng sama ng loob niya dito noon ay naglaho na. Tumalikod si Isabella at nakitang papalapit sa kanya si Almaro. Magsasalita sana siya nang biglang iunat ni Almaro ang baraso't niyakap siya nito. Nabigla si Isabella na nasa braso na ngayon ni Almaro. Malakas at mainit ang malapad na mga balikat na lalaki. Nasa backstage ako simula kanina at nag-aalala sa'yo. Nilapat ni Almaro ang palad niya sa likod ng ulo ni Isabella at nilapit ang ulo nito sa mga braso niya. Ilang beses na siyang muntik sumugod sa takot na questionin at pagdudahan ng babaeng ito. Pumikit ang mga mata ni Isabella. Akala niya ay wala nang ibang mag-aalala sa kanya ng ganito bukod sa mga anak niya. Gayunpaman, mukhang hindi na siya nag-iisa ngayon. Kumurba ang mga sulok ng labi niya at ngumiti. Sa kanya, tiningnan si Almaro. Almaro, ngayon ko lang napagtanto na maamo ka pala minsan. Lalo na kapag hindi siya gago. Kumunot ang noon ni Almaro. Tinawag pala akong maamo ng babaeng ito? Hindi ba ako macho sa paningin niya? Bumaling ang ulo ni Almaro. Niluwagan niyang kanyang necktie at biglang binuhat si Isabella. Napayakap si Isabella sa leeg na Almaro dahil sa gulat. Anong ginagawa mo? Mukhang kailangan ko ulit patunayan sa iyong kamatsohan ko. Binuhat siya ni Almaro at umalis sa eksena. Buong gabing hindi tinigilan ng lalaki si Isabella sa kanilang kwarto dahil lang mali ang pagkakaintindi niya sa salitang ginamit nito. Pinagmasdan ni Almaro ang babaeng malalim ang tulog dahil sa pagod. Napangiti siya, lumapit at hinalikan ito sa noo. Tumayo siya, sinutang kanyang damit, kinuha ang kanyang phone at umalis ng kwarto. Sa study, merong kausap si Almaro sa telepono. Sir, ayon sa prison guard ay ayaw umamin ni Karina at pinipilit ipasang sisi kay Miss Taylor. Hindi rin magandang lagay ni emosyon niya at ayaw niya makipagtulungan. Malamig ang ekspresyon ni Almaro matapos itong marinig. Kung ganun, kumuha ka ng tao mag-aalaga sa kanya sa loob ng kulungan. Paano naman pong isa pang Miss Taylor? Para naman kay Amor. Dalhin mo siya sa kung saan siya dapat pumunta. Walang pinakitang awa si Almaro. Hindi ko papakitaan ng konting awa ang mga taong nanakit sa asawa ko. Sa black market. Nagmamakaawa ako. Pakawalan niyo ako. Gagawin ko kung ano man ang gusto niyo. Pakawalan niyo lang ako. Umiyak si Amor at lumuhod sa harapan ni Jovan at nagmakaawa. Merong hawak na smoking pipe si Jovan. At naiinis siya na makitang kaawa-awang babaeng nakaluhod sa harapan niya. Kung gusto mong meron ka masisi, sisihin mong anak ka na isang puta. Meron pa ring utang sa amin si Karina. Dahil anak ka niya, dapat lang nabayaran mo utang ng nanay mo. Dahan-dahang nawala ang dugo sa mukha ni Amor. Kinasusuklaman niyang nanay niya simula nang malaman niyang hindi si Sandro ang tatay niya at produkto lamang siya ng pakikipaglandian ng nanay niya sa iba't ibang lalaki. At ngayong nahuli ng nanay niya, siyang nagdurusa dahil siyang anak ng nanay niya. Bakit? Bakit hindi ako naging si Isabella? Hindi ako pwedeng manatili sa black market. Hindi ako pwedeng matulad sa nanay ko. Magkano utang ng nanay ko sa inyo? Kaya ko yung bayaran. Hanapin niyo si Almaro McBride. Oo, kilala niyo naman siya. Siguradong tutulungan niya ako. 6 na taon akong kasama ni Almaro. Siguradong maawa siya sa akin dahil sa mga naranasan ko't tutulungan ako. Suminghal si Jovan nang marinig ang pangalan ni Mr. McBride. Sinasabi mo bang tutulungan ka ni Mr. McBride? Determinadong tumango si Amor. Tinaas ni Jovan at tinapakan si Amor. Nagising ka na ba sa panaginip mo?
Tutulungan ka ni Mr. McBride? Tinulungan ka nga talaga ni Mr. McBride. Tinulungan ka niya makarating dito para kumita kami ng pera. Hindi imposible. Hindi yun matanggap ni Amor. Hindi ako itatrato ng ganito ni Almaro. Siguradong si Isabela yun. Inutos niya siguro kay Almaro gawin ito. Maniwala ka man o hindi, dito ka lang at tatanggap ka ng bisita simula ngayong araw kapag sinubukan mo magpumiglas o tumakas. Babaliin ko mga kamay at paa mo at sisiguraduhin kong hihilingin mong sanang patay ka na lang. Bumagsak si Amor sa sahig. Pakaramdam niya sa kadiliman siya bumagsak. Sira na ang buhay ko at kasalanan itong lahat ni Isabela. Kinasusuklaman kita. Kinabukasan, pagkatapos ibalita ng media outlets ang plot twist sa murder accusation ni Isabela. Lahat ay nakisimpatya sa karanasan ni Isabela at hinugasan ng ambisyon ng pamilya ng Madam Taylor at ang kasamaan ng stepmother ni Isabela. Siyempre, hindi binanggit ng media outlet ang tungkol sa issue ni Karina at Sandro. Binaba ni Isabela ang dyaryo at tinignan si Almaro na nakaupo sa harapan niya. Salamat at hindi mo hinayaan ng media na ilabas ang tungkol sa issue ng tatay ko at ni Karina. Sino pang merong kapangyarihan na gawin yun bukod kay Almaro? Napilitan siyang ilantad ang lahat ng tungkol kay Karina. Alam niya masasaktan itong reputasyon ng kanyang ama sa oras na ilabas niya ang lahat. Kaya naman hindi niya sinabi sa amang nalalaman niya tungkol kay Karina. Hindi din sana niya ito gagawin kung hindi lang pinatay ni Karina si Elsa at pinasa sa kanya ang sisi. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Almaro. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, bakit hindi tayo magpakasal? Nagulat si Isabela. Magpakasal? Agad-agad ba? Nabigla si Isabela kahit na nabawasan ng pagkailang niya kay Almaro ngayon. Hindi pa niya naisip na magpakasal dito. Nang makitang nagdadalawang isip pa rin si Isabela, kumunot ang noon ni Almaro. Bella, malalaki ng mga anak natin. Hindi ba kita pwedeng bigyan ng official title? Meron sanang gustong sabihin si Isabela ngunit isang malalim na boses ang narinig. Hindi pa ako pumapayag. Kababalik lang ni Rosita at Teofilo mula sa labas at narinig marahil nila ang sinabi ni Almaro kay Isabela. Kaya naman, suminghal si Teofilo at sinabing, hindi pa nakakapasa ang girlfriend mo sa test ko pero buo na kagad ang isip mo na pakasalan siya? Hindi ko hahayaan yan. Narinig din ni Rosita na gustong pakasalan ni Almaro ang babaeng ito. Kinagat niya labi tinago ang talim ng kanyang tingin. Napakasama ng ekspresyon ni Almaro nang sumagot siya. Hindi ko kailangan ng permiso niya sa kung sino pakakasalan ko. Brat, sinasadya mo ba akong kalabanin? Galit na sigaw ni Teofilo. Dahil pumayag na siya sa kondisyon ko, hindi ako kailanman papayag sa kasal mo hanggat hindi niya nakukuha ang approval ko. Tumayo si Almaro at nginitian ang matanda. Ibig niyang sabihin ay papayag kayo basta makompleto ni Bella ang mga task sa army at ma-achieve ang ilang result? Sandaling natulala si Teofilo. Pakaramdam niya mayroong nahanap na loophole ang apo niya sa kanilang usapan. At siniset up siya. Gayunpaman, hindi niya mababawi ang sinabi niya. Tingnan natin kung mapapasa niya lahat ng test at makakakuha ng magandang resulta sa loob ng kalahating buwan. Sa tingin mo ba'y kaya niya? Ang mga taong walang professional training ay may tuturing ng mga newcomers na nakatanggap lang ng training matapos makasurvive ng kalahating buwan sa army. Kaya anong achievement ang maaabot ni Isabela? Bahagyang dumilim ang mukha ni Almaro. Lumapit si Rosita sa tabi ng matanda. Lola, masyado itong mahirap para kay Miss Taylor. Kalimutan na lang natin ang pustahan. Nagsalita siya para kay Isabela pero sinong nakakaalam na binibigyan lang ni Rosita ng pagkakataon si Isabela na umatras. Hindi siya mapapahiya kung kusa siyang susuko. Bilang mahinhing babae, dadaan siya sa mental breakdown at mapapauwi kagad pagkatapos ng isang linggo kung papasok siya sa army ng kalahating buwan. Halata naman na binibigay ni Lolo sa kanyang task na ito para sumuko siya, kaya bakit niya pinapahirapan ang sarili niya? Hinarap ni Almaro si Isabela. Bella, huwag mo isipin ang pustahan. Ayos lang kahit hindi ka pumunta. Ano naman kung hindi niya to pa rin ang pangako niya? Hindi ko hahayaang maghirap ang girlfriend ko sa army. Kahit na hindi niya to pa rin ang pangako niya at hindi pumayag si Lolo sa kasal namin. Pakakasalan ko pa rin siya. Walang makakapigil sa akin. Akala ni Isabela merong konting tiwala sa kanya si Almaro. Pero malinaw sa mga salita nito na hindi ito naniniwalang kaya niya itong gawin. Hindi, pupunta ako. Habang mas lalo pang iniisip na hindi ko yung kayang gawin, mas lalo gusto kong patunayan sa'yo na kaya ko yun. Inubos ni Isabela ang iniinom niyang soy milk at saka tumayo.
Babalik na ako sa kumpanya. Kinuha niyang kanyang bag at umalis. Pinagmasdan ni Almaro ang anyo ni Isabela habang papalis ito ng bahay. Tinikom niya mga labi. Bahagyang natuwa si Teofilo sa reaksyon ni Isabela. Mukhang matapang siyang babae. Hindi na masama. Nakita ni Rosita ang ekspresyon ng matanda. Malinaw na mas lalong natutuwa ang matanda kay Isabela. Nagdilim ang kanyang paningin. Sa Soul Jewelry Studio, gusto mo umalis ng kalahating buwan? Nagulat si Sebastian na makita niyang pinapasa ni Isabela sa kanyang lahat ng trabaho sa susunod na 2 linggo. Well, papasok ako sa army para mag-training ng kalahating buwan. Kaya sa'yo ko lang maiiwan ang lahat sa loob ng 2 linggo. Sagot ni Isabela. Meron siyang naisip at nagtanong, handa na bang mga batch na jewelry na in-order ni Mr. Bolton? Napahinto si Sebastian at tumango. Handa na yon at pwede nang i-deliver ng crew ngayong araw. Okay, aasahan na kita sa follow-up ng post-sales sa service. Ngumiti si Isabela. Pagkatapos lumabas ni Sebastian, naupo si Isabela sa kanyang desk at humarap sa kanyang computer monitor. Medyo nairita siya nang maisip na hindi naniniwala si Almaro sa abilidad niya kaninang umaga. Meron siya biglang naisip. Binuksan ang kanyang drawer at tinignan ang isang business card ng isang taong hindi pa niya kailanman nakakausap. Kumunot ang noon niya. Hayaan mo na. Kakausapin ko si Mrs. Logario pagkabalik ko sa susunod na kalahating buwan. Nagring ang cellphone ni Isabela, si Tito Edward. Sa administrative office. Almaro, alam mo pinapahirapan ni Lolo si Miss Taylor. Hahayaan mo na lang ba talaga yon? Maingat na inangat ni Rosita ang kanyang tingin at pinagmasdan ng lalaki nagbabasa ng mga dokumento. Mukhang isa yung test. Kumibot ang mga mata ni Almaro. Pero kalmado niyang sinabi, meron siguro siyang dahilan para umalis. Nagtiwala dapat ako sa kanya. Napagtanto ni Almaro, hindi niya dapat inakala na mahinang tao si Isabela. Alam niyang hindi siya isang taong basta nalang susuko. Gagawin niyang anumang gusto niyang gawin. Hindi alam ni Almaro kung galit ba si Isabela at hindi niya alam kung paanong babaguhin yon. Mayroon biglang sumagi sa isipan niya. Kaya tiningnan niya si Rosita. Pare-pareho naman ang gusto ng mga babae, tama? Napahinto si Rosita at saka ngumiti. Depende. Bakit? Matagal na sigurong galit sa akin si Bella. Bala ko siyang bigyan ng regalo. Nakatunang buong atensyon ni Almaro sa panunuyo kay Isabela at hindi napansin ang pagbabago sa mga mata ni Rosita. Kinagat niya ang labi at makikita ang dilim sa kanyang mga mata. Nakalubog ng mga kuko niya sa kanyang mga palad pero nakangiti pa rin siya. Hindi ba't isang jewelry designer si Miss Taylor? Siguradong magiging interesado siya sa alahas. Merong naalala sa Almaro, tumayo siya at sinabing, napaalala mo sa akin na merong auction sa The Jade Store. Baka meron siyang magustuhan doon. Kinuha niyang kanyang coat at umalis pero kaagad na sinabi ni Rosita, Almaro, gusto mo bang samahan kita? Pwede kitang tulungan na pumili. Halos pare-pareho lang kaming mga babae ng taste. Bahagyan tumaas ang mga kilay ni Almaro pero wala siyang dahilan para tanggihan ito. Kaya pumayag siya. Sige. Yumuko si Rosita at ngumiti. Ayos lang lahat basta nasa tabi niya si Almaro. Naupo si Isabel at Edward sa isang cafe sa taas ng Antique Street. Antique Street ang pinangalan dito dahil puro lumang mga buildings ang lahat ng shops dito at mabibili din dito ang mga antique na gawa sa jade. Ito ang pinakamalaking antiquity trade area sa Bashbush. Istrikto dito at bawal magbalik ng produkto. Pagkatapos ng deal, kahit na naloko man ng mga turista, kailangan nila tanggapin ang kahihiyan. Anong nagdala sa'yo dito, Tito Edward? Nagpangalumbaba si Isabela, nakangiti siya. Nakita kong balita tungkol sa inyong mga Taylor. Gusto ko na lang makita kung kamusta ka. Magagawa ko bang samahan ka magtsaa kung merong nangyari sa akin? Kinuha ni Isabela ang tasa niya at ngumiti. Inayos ni Edward ang salamin niyang merong vintage gold frames. Nabalitaan kong tinanggihan mo si Mariela. Napahinto si Isabela at bumuntong hininga. Napayuko siya. Wala akong maitatago sa inyo. Akala ko'y gugustuhin mong bumalik sa mga Delorha pagkatapos mong malaman ang identity ng nanay mo. Ngumiti siya. Dumungaw si Isabela sa bintana at kalmadong sinabi, Tito Edward, bakit? Bakit umalis ang mom ko sa mga Delorha? Hindi niya maintindihan kung bakit iiwanan ng nanay niya identity nito bilang Delorha? At mula sa Stoslo ay pupuntang Sklokova at nagpalit pa ng pangalan. Kapag nagpalit ng pangalan ng isang tao, ibig sabihin ay ayaw niyang malaman ng iba ang pagkatao niya. Nagdilim ang mga mata ni Edward pero nagsalita siya. Dahil meron siyang sakit. Sakit?
Nagulat si Isabela. Ibig sabihin meron talagang cancer si Mom? Nalaman niyang dahilan ng pagkamatay ng nanay niya at dahil yun sa cancer. Bella, sa susunod ko na ito sasabihin sa'yo. Palagi mo nalang sinasabing sa susunod na lang. Ilang beses mo na yan sinasabi at pakaramdam ko ay meron kang tinatago sa akin. Tiningnan ni Isabela si Edward sa mga mata. Sa tingin niya hindi ganun kasimple ang dahilan ng pag-alis ng nanay niya sa pamilya nito. Napangiti na lang si Edward. Hindi ba't sinabi ko nang sasabihin ko sa'yo kapag sapat ng kapangyarihan mo? Walang magandang maidudulot kung sasabihin ko sa'yo ito ngayon. Lalo na dahil sa relasyon niya sa mga McBride. Lalo na dahil, tanong ni Isabela. Binangga ni Edward ang kanyang tasa. Merong jade auction sa The Jade Store. Gusto mo bang pumunta? Dahil alam niyang binabago ni Edward ang usapan, tinikop ni Isabela mga labit hindi na nagtanong. Sa napakagandang hall ng The Jade Store, nakadisplay sa shelves ang items na gawa sa jade. Pero makikita lamang ay mga karaniwang jade tulad ng green jade at jasper. Ang top quality white jades at jadists ay nasa cupboards na hindi napapasok ng publiko. Puno ang The Jade Store ng mga taong narito para sa jade trade. Ang pinagkaiba ng auction ng The Jade Store sa ibang jewelry stores ay tanging jades lang ang pinapa-auction ng The Jade Store. Dinala ni Edward si Isabela sa isang upuan pero nakita ni Isabela sa pamilyar na taong nakaupo sa isa pang upuan na lumingon siya. Almaro? Anong? Saka nakita ni Isabela ang babaeng nakaupo sa tabi nito. Si Rosita. Lumapit si Rosita kay Almaro para mayroong sabihin pero nakatuon lang ang mga mata ni Almaro sa stage at paminsan-minsang tumatango. Nang magtamang paningin nila ni Rosita na nakangiti ngayon, tumalikod si Isabela. Naupo sa upuan niya at niyakap na mahigpit ang sarili. Wala sa stage ang atensyon ni Isabela hanggang sa magsimulang auction. Bakit nasa The Jade Store si Almaro kasama ni Rosita? Sila ba? Alam niyang si Rosita ang top choice ni Teofilo. Kung hindi dahil sa kanya sa mga bata, siguradong si Rosita ang kasama ni Almaro. Bakit sumasama ang pakaramdam niya? Ang item na pinapa-auction sa stage ay isang magandang white jade ring para sa mga babae. Makikita ang transparency ng singsing sa screen. Tinikom ni Isabela ang mga labi habang nakikinig sa mga bid na nagmumula sa baba ng stage hanggang sa marinig ang boses ni Almaro. Natulala siya, siya ang mayroong pinakamataas na offer para makuha ang singsing. Para ba kay Rosita yun? Lumingon si Edward. Meron siyang nakita na nagpataas ng kanyang mga kilay. Tinignan niya si Isabela na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Galit ka ba? Nakuha ni Edward ang atensyon niya. Kinagat ng labi. Bakit ako magagalit? Ngumiti siya. Kung wala kang pakialam, hindi sasama ang loob mo. Kumunot ang noon ni Isabela. Bakit niya alalahanin si Almaro? Hindi napansin ni Almaro pero napansin ni Rosita ang presensya ni Isabela. Hindi niya sinabihan si Almaro. Ayaw niyang malaman ni Almaro nandito si Isabela. Pero nang makitang itsura nito, siguradong mali ang pagkakaintindi ni Isabela sa sitwasyon. Haha, mabuti. Bella, aalis ka na? Sinalbayan niyang umalis ni Edward sa The Jade Store. Alam niya kung bakit ito umalis. Hindi napapansin ni Isabela na meron ng epekto sa kanya si Almaro. Oo, meron akong kailangan gawin sa opisina. Ngumiti si Isabela. Ang totoo ay ayaw niya nang manatili pa dito. Hindi siya binuking ni Edward. Ihahatid na kita. Hindi tumanggi si Isabela. Hindi umuwi si Isabela sa McBride Mansion ng gabing iyon bagkus ay sa Taylor Manor siya tumuloy. Nang malaman ni Sandro na sa bahay magpapalipas ng gabi si Isabela, masayang masaya siya pero merong sumagi sa kanyang isipan. Alam ba ni Mr. McBride na nandito ka? Nagbagong ekspresyon ni Isabela na mabanggit ni Almaro pero ngumiti siya upang iwasang mag-alala si Sandro at sinabihan ko mga bata. Tumango si Sandro. Dad, bakit hindi ka kumuha ng kasambahay? Kung meron tayong kasambahay, makakapagpahinga ka ng maayos. Binago ni Isabela ang usapan. Kinaway ni Sandro ang kamay. Nasasanay na ako sa marami akong libreng oras. Mas mabuti nang gumalaw-galaw ako. Yumuko si Isabela. Pero meron sumagi sa isipan niya. Bakit hindi ko papuntahin dito mga bata para makasama kayo? Hindi mo pa sila nakikita. Huminto si Sandro at ngumiti. Oo, hindi ko pa sila nakikita. Galit ba sila sa akin? Hindi, kahit na mga bata pa sila matatalino sila. Hindi niya maisip na papuntahin ang mga anak niya sa Taylor Manor noon, pero iba ng sitwasyon ngayon. Tumunog ang doorbell. Tumayo si Sandro at binuksan ng pinto pero nagulat na makitang tao sa pinto. Mr. McBride? Bumagsak ang mukha ni Isabela na makita niya si Almaro.
Ang bilis niya makarating dito. Hindi ba't ang saya-saya niya kanina sa The Jade Store kasama ni Rosita? Pinapasok siya ni Sandro at magsasalita sana na makita niya si Isabela na binabang kutsara at tinidor at umakyat papunta sa kwarto nito. Kumunot ang noon ni Almaro. Galit ba talagang babaeng ito? Meron bang nangyari sa inyo ni Bella? Tanong ni Sandro. Meron bang problema? Ngumiti si Almaro. Wala, pupuntahan ko siya para makausap ko. Tumango si Sandro, hindi niya ito hinarangan. Hahayaan niya makapag-ayos ang dalawa kung maliit na hindi pagkakaintindihan lang naman yun. Nang makarating si Almaro sa kwarto ni Isabela, nakita niya itong tinutupi ang kanyang kumot. Kumurba ang mga labi niya at lumapit siya dito bago ito yakapin mula sa likuran. Galit ka ba talaga? Bitaw, Marina, sabi ni Isabela. Hindi ako bibitaw hanggat hindi mo sinasabi kung bakit ka galit. Meron ba akong nagawa o tungkol ito sa usapan kaninang umaga? Si Almaro na hindi kailanman nagtanong ay tinanong ang lahat ng yun upang maiwasang maakusahan sa maling bagay. Huminga ng malalim si Isabela. Hinila niyang kamay nito, tumalikod at sinabing, tanungin mo sarili mo, bakit ako tinatanong mo? Tiningnan siya ni Almaro, wala siyang interes na makipagtalo. Wala rin siyang pakialam kung sinong tama. I'm sorry, hindi ako nagtitiwala sa'yo. Ayaw ko lang na mahirapan ka sa ganong klaseng lugar. Mayroong gustong sabihin si Isabela pero nilunok niya yun. Galit siya pero may tuturing bang apology yun? At akala niya ay tungkol ito sa nangyari kaninang umaga. Bella, patawarin mo na ako, okay? Panunuyo ni Almaro. Ang inosente nitong itsura sa napakagwapo nitong muka ay naapektuhan ng puso ni Isabela. Hindi niya na kayang pagalitan ito kahit na gaano man kalaki ang galit niya. Kung katulad pa rin ng dating ugali ni Almaro, hindi niya maiisip na mali siya. Pero pakaramdam niya ngayon ay magiging mali siya kung magagalit siya tungkol sa isang bagay na wala namang kwenta. Bakit ka pumunta? Humalukip-kip si Isabela at umiwas ng tingin. Hindi niya maintindihan kung baka siya bibigay sa manlolokong ito. Hindi ba't sasali ka sa troops? Gusto ko makasama ka ngayong gabi. Nilapat ni Isabela ang daliri niya sa mga labi nito bago pa nito matapos ang sasabihin. Hindi ba dapat ay papahingahin mo ko ng mabuti? Dahil alam mong sasali ako sa troops training bukas. Ayaw niya pumunta sa training ng masakit ang katawan. Hinawakan ni Almaro malambot na kamay ni Isabela at hinalikan ang likod nito. Sige. Pangako kung makakapagpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Kung ganun, umuwi ka na ngayong gabi. Hinila ni Isabela ang kamay niya at pinilit na ngumiti bago itulak si Almaro palabas ng pinto. Nagsarang pinto at nilak niya ito. Nakatayo si Isabela sa likod ng pinto. Paulit-ulit na lumilitaw sa isipan niya eksena kanina kung saan magkasama si Almaro at Rosita sa The Jade Store. Pero wala lang yun kay Almaro. Paano niya nagagawang magpanggap na inosente? Bakit ba siya naapektuhan ng sobra? Walang dapat siyang pakialam, walang galaw mula sa kabilang parte ng pinto. Umikot siya at nagtaka kung nakaalis na ba si Almaro. Tinulak niya ito palabas, kung matalino si Nolay umalis na ito. Pero paano kung hindi ito umalis? Kinagat ni Isabela ang kanyang labit binuksan ng pinto. Sa utos na rin ng kanyang isipan, nakatayo pa rin si Almaro sa labas ng pinto. Sa itsura nito'y para bang nasasaktan ito. Hindi, hinila ni Isabela ang kwelyo nito. Hinila niya ito papasok sa kwarto. Sinarang pinto, tinulak sa pader at sinimulan nitong halikan. Kung ginagawa ito ng lalaki para ipakita ang dominance nila, bakit hindi rin gawin ng mga babae? Binaba ni Almaro ang tingin at pinagmasdan ng galit ngunit magandang mukha ni Isabela. Nagliwanag ang mga mata niya, hinawakan niyang ulo ni Isabela at inagaw niyang kontrol. Niyakap niya ito habang naglalakad papunta sa kama. Pareho silang natumba sa kama habang magulo ang kanilang mga damit. Kinagat ni Almaro ang kanyang labit mahinang sinabi, Bella, ikaw nagsimula nito. Isang catalyst para kay Almarong pagkukusa ni Isabela, dahilan para mawalan siya ng kontrol. Sa kanya lang si Isabela, sa buhay na ito'y sa kanya lang ang babaeng ito. Tila merong binulong si Almaro sa tenga niya. Pero tulog na si Isabela. Niyakap siya ni Almaro at nakatulog habang nasa mga braso niya si Isabela. Kinabukasan, inimpake ni Isabela ang kanyang backpack at handa nang umalis. Naglalaman ng bag ng daily essentials, mga damit at wala ng iba pa. Bumaba si Almaro at nakita nakatali sa mataas na ponytail ang buhok ni Isabela. Wala rin itong make-up at nakasuot ng hiking gear. Wala si Isabela ng usual glamour na meron siya. Bago na ang look niya ngayon, maganda at astig. Pinarada ni Sam ang kotse sa driveway habang naglalakad si Almaro at Isabela palabas. Dumapit si Isabela sa kotse at nilagay naman ni Almaro ang braso sa bewang niya at niyakap siya. Bumulong siya sa tenga nito at sinabing, hanapin mo si Chelsea kapag nagkaproblema ka doon. Huminto si Isabela,
Umikot para tignan si Almaro pero pumasok sa kotse nang walang sinasabi. Pagkatapos makaalis ng kotse, merong naalala si Almaro. Nilabas niyang kanyang phone para tawagan si Rosita. Dumating na ba sa Black Gold ang singsing? Galing sa The Jade Store? Pagkatapos manalo sa auction kahapon, kay Rosita niya pinaayos ang arrangement at nilagay ang address ng Black Gold Group. Balak niyang ibigay ang regalo kay Bella pagkabalik nito pero hindi na siya makapaghintay. Kailangan niya makahanap ng oras para bisitahin ang troops sa susunod na mga araw para sorpresahin sa Bella. Nagsalita si Rosita. Hindi pala di-deliver ang singsing. Sabi ng mga tao sa The Jade Store ay maayos nilang delivery sa loob ng 2 araw. Kumunot ang noon ni Almaro. Sabihin mo na bilisan nila. Pagkatapos ng kanilang usapan, pinagmasdan ni Rosita ang custom-made box mula sa The Jade Store na hawak niya ngayon. Matalim ang kanyang mga mata. Isang nakaka-intimidate na itim na paton ang dahan-dahang pumasok sa Swallow District. Ang malalaking Swallow County training camp ay nakatago sa kakahuyan. Dahil sarado ito para sa mga publiko, hindi nakakapasok ang mga kaibigan at pamilya. Dumungaw sa bintana si Isabela. Tila merong naiisip. Merong sinabi si Teofilo sa kanya tungkol sa mga McBride at alam niyang hindi sila simpleng pamilya.